Alright, lakihan natin to. Okay na to. Safe na tayo dito. Yawn. Ayan. Napakinggan naman natin mga kabsat. Ano ang matasabi ni Senator Erwin Tulfo? Alright. Pinahan lang natin ng konti yung background music natin para marinig si Senator Erwin Tulfo. Okay, here we go. Pasok, Erwin Tulfo. Pasok. Mr. President, I rise today in defense of dignity, our national dignity. National dignity. Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Boom. Get the out. Binuray. Galit na galit si Erwin Tulfo, mga kabsat. Isa pa nga. Bakit naman natanggal yung sinabi niya? Sa bagay. Sige. Okay na, sa bagay. Hindi naman kasi magandang pakinggan. Free to leave the Philippines. Get the Pero kitang-kita sa facial expression tsaka sa bigkas ng bibig, ha? out. Oh, yun, oh. Give the F out. Rico po. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Agoy, you don't have the moral authority. Yung embassy, agoy. To lecture mga Pilipino. Agoy. Because freedom of speech does not exist in your country. Yun lang. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials spoke only the truth. Roger Romero. They defended our sovereignty. They spoke as public servants of a democratic republic. They are correct, and the Chinese government is wrong. Wala silang karapatan na punahin ang malayang pagpapahayag sa ating bansa. Dahil sa kanilang bansa, walang tunay na freedom of speech. Ay, magagalit yung mga garapata dyan, Senator Erwin Tulfo. No? Nababasag yung kanilang damdamin kapag yung freedom of speech nila hindi nila nailalabas kasi unlimited sa kanila eh, no? Wala silang control sa kanilang freedom of speech. Lahat sinasabi na nila. akala nila walang katapusan yung yung kanilang karapatan, no? Nakakalimutan nila, no, sumosobra-sobra pero wala sa kanila yan. Nako po. Well, ganun talaga sila. Mga kritiko ikinukulong at misteryosong namamatay pa. Ang mga mamahayag, pinapatahimik, opinyon, kinokontrol, tulad po nangyayari doon sa Hong Kong kung ilang kritiko nila ay kinulong na. Let us be very clear, Mr. President. The West Philippine Sea is ours. Our officials have the right and the duty to speak about aggression against our nation. And Filipinos, Mr. President, will not whisper in their own house just to avoid offending a foreign power, particularly China,
No, no, no. Tama, nandito sila sa Pilipinas, makisama sila. Putragis yan talaga, mga kabsat. Bakit? Porket China yan, mananahimik kayo? Nakapao. Palaban sila. Ay, nako, wag sila dito. Layas kayo dito sa Pilipinas. Anak kayo ng kamote. Mr. President, we do not take lessons in democracy from a government that jails critics. We do not take lectures on free speech from a system that suppresses it. Our house, our terms, Mr. President. Respect is not demanded. It is earned. Tama. Agree. Respect is being earned. No? And it is mutual. Tama. If you want respect from Filipinos, then respect our Constitution. Respect our officials. Respect our freedom of speech. And respect the simple truth that this is not your country. Boom! Aray ko po. Aabangan natin guys ano magiging respond ng China dito. Putragis ka Erwin Tulfo. Galit na naman. Ginagalit nyo sila. Naku po. Pero totoo ito mga basat, no? Nandito kayo sa Pilipinas. Makisama kayo, no? Putragis kayo. Nice one, Senator Erwin. Ganyan dapat idiin ang bawat salita ng mga tsekwa at may mga manlilinlang na pugante ba to? Pug. Bakit pug to? Bitin na. Anyway, tuloy natin. Patapos na to. Mr. President, the Filipino people are not afraid. We are not silent. And we will not be bullied, politely or otherwise. Thank you, Mr. President. Maraming salamat. O yun na, mga kabsat, napaka-iksi pero malalim, mga kabsat, no? Hindi tayo papayag na sa sarili nating lugar ay binabastos talaga tayo, no? Inangkin nila ang bansa natin, nakalain mo sa kanila ang bansa natin. Layas kayo nga sa Leonardo. Layas! Ang kakapal na mukha nyo. Pero, Sir Leonardo, merong isang kwan dyan. Iba ang pananaw. Pakinggan natin. Alright? Maraming salamat, Senator Erwin Tulfo. Kahit pa paano, talagang pinakita mo talaga na pinaglaban mo ang ating bansa. At saka si Senator Risa Hontiveros. Alright, puntaan na natin sa kabilang panig naman, mga basat. No? Yung mga pro-China. Pakinggan naman natin yung kanilang side. Pro-China tayo. Okay, countdown na din tayo. Pro-China naman tayo. Tingnan natin kung meron silang, kung may laman yung utak. Lalo na tong next na papakinggan natin.